O mga kabunyog, sumuko din si Sara Duterte. Ha? Akala ko ba, akala ko ba mayabang? Hindi umubra yung yabang. Oh. Ngayon, ang latest na balita, mga kabunyog, mga kababayan, siya na mismo ang lumapit. Ha? Siya na ang lumapit sa Korte Suprema. Ha? Bakit ko sinasabing sumuko si Sara Duterte? Eh, alam naman natin, mga kabunyog, ano? Nung una kasi, ang sinasabi ni Sara, wala siyang pakialam dyan sa impeachment na yan. Hindi niya yan iniisip, wala. Ha? Wala daw siya dyan, yung impeachment na yan, hindi niya raw yan pagkakaabalahan. Ha? Di ba? Ganun yung sabi ni Sara. Ha? At ang sabi pa ni Sara, wala, hindi importante sa akin yan. May mga pakunwa-kunwari pa na mas importante daw yung problema ng bayan. Hmm? Hindi niya raw yan, hindi niya raw yan bibigyan ng atensyon. Di ba? Na ano nyo ba yon? Naalala nyo yon, mga kabunyog, mga kababayan? At isa pa, kung maaalala nyo yung talakayon ko nung isang araw, sabi ko, ito, tama. Tama si retired Senior Associate Justice Carpio. Walang legal standing sila Torion. Di ba? Sinabi ko yan nung isang araw, mga kabunyog. Sinang-ayunan ko. At sabi ko, magaling yung punto ni retired Senior Associate Justice Carpio. Walang legal standing to sue. Hindi pwedeng sila Torion ang mag-file ng petition. Yung taktika na yon na sila Torion ang mag-file, hindi uubra yon. Madidismiss yan ng Korte Suprema. Di ba? Sabi ko, ang dapat na mag-file niyan si Sara, kung desisyonado siya. Ang problema, sabi ni Sara, wala naman daw yung impeachment na yan, hindi niya daw yan pagkakaabalahan. Hindi niya nga daw alam yung pag-file nila Torion. Di ba ganun yung sabi niya? Tinanong siya, alam po ba ninyo yung final nila Attorney Israelito Torion? Sabi niya, hindi ko alam yun. Hindi ko na pinagkakaabalahan yung impeachment. Anong nangyari ngayon? Di nag-file din siya. Bakit? Kasi madidismiss yung kila Torion eh. Walang legal standing. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Anong ginawa ngayon ni Sara Duterte? Ayan. Anong tawag doon? Kinain niya yung mga sinabi niya. Ang sinabi niya kasi, wala siyang alam diyan sa ginawa nila Torion. Hindi niya daw yan pinagkakaabalahan, impeachment na yan. Hindi daw yan importante sa kanya. Ano ngayon ang nangyari? Importante sa kanya yung impeachment na yan. Ayaw niyang matuloy ang impeachment. Gusto niya ipatigil ng Korte Suprema. At dahil yung Attorney Israelito Torion na petition ay walang legal standing, na ngayon, naobliga si Sarang lumantad. Naobliga siya ngayon na siya ang magpetisyon. Di ba? Di anong ibig sabihin yan? Di wala rin pala yung yabang mo. Wala rin pala yung yabang mo eh. Sumuko din eh. Kasi talaga namang gusto niyang mapatigil ang impeachment. Ngayon, yung ginawa nila Torion, talaga naman yun ang gusto nila. Kaya lang, gustong dumistansya ni Sara. Kunwari, hindi sa kanya importante ang impeachment. Yung ginawa nila Torion ay si Torion lang daw ang may bahala na daw sila, siya daw wala. Pero ang problema, kung hindi kasi siya ang magpa-file ng petition, madidismiss kasi siya yung may legal standing, hindi naman sila Torion. Di ba? Mga kabunyog. So anong nangyari ngayon? Ang nangyari ngayon, naobliga siyang lumabas. Naobliga siyang kainin yung kanyang sinabi. Naobliga siyang kainin ang kanyang mga sinabi. Yung sinasabi niyang hindi importante ang impeachment. Ano ngayon nangyari? Ano yun? Gusto niyang mapatigil. Kasi malalantad siya, mahuhubaran siya eh. Salamat, Wing Pedersen, sa pag-send ng donation. Salamat. Mahuhubaran siya. Nakikita na natin yung mga subpina sa COA, subpina sa Ombudsman, subpina kay Madriaga, subpina sa BIR.
'Pag nagtuloy-tuloy itong impeachment na 'to, kahit diyan pa lang sa Justice Committee, mahuhubaran na si Sara. Kanina nga yung vlog ko sabi ko, ha, Uwa pa lang, si Madriaga pa lang at si Remulla, kapag nag-appear na doon sa April 14, durog na nito si Sara. Nakita ko yung laman ng subpina eh. Kaya ang gustong gawin ngayon ni Sara, makakuha ng temporary restraining order sa Korte Suprema. Kaya lang, hindi nga pwede yun kung hindi siya mismo ang magfa-file ng impeachment ay ng petition. Dati kasi ang nag-file ng petition, sila Attorney Israelito Torion. Ay di ba sinabi na natin, di ba mga kabunyog? Oh, sabi natin nung isang araw, wala yan kasi walang legal standing sila Torion. Kung gusto nila ni Sara na magtuloy-tuloy ang petition na yan sa Korte Suprema, kung hindi madidismiss lang yan, siya ang mag-file. Kasi siya yung may legal standing to sue. Yung mga argumento nila Torion na taxpayers, pwede daw silang mag-file kasi taxpayer sila. Hindi uubra yan. Di ba mga kabunyog? O ngayon, anong ginawa ni Sara? Siya na mismo ang nag-file. Kasi kung hindi nga siya ang magpa-file, madidismiss. Ngayon, kung totoo yung sinabi niya na hindi sa kanya importante ang impeachment, hindi niya papansinin yan. Ay di ba ang palusot niya sana nung nakaraan, hindi sa akin, wala akong ano diyan sa impeachment na yan, hindi ko yan pinagkakabalahan. Yung mga abogadong nag-file ng petition, hindi ko nga alam yan, sila lang, bahala na sila niyan. Di ba? O ngayon, anong ginawa ni Sara? Siya mismo ang nagpetisyon. Ito yung petition ni Sara sa Korte Suprema, mga kabunyog. Yan. Ito yung petition ni Sara sa Korte Suprema. Yan. Ngayon lang yan. Mainit na balita pa yan ngayong araw. Yan. Tingnan nyo. Sino na ang nakalagay na petitioner? Yan Republic of the Philippines, Supreme Court, Manila. Sara Z. Duterte. Di ba? Siya na yung nakaperma, siya na yung nakapangalan na petitioner. Yan. Yan ang tama. Siya talaga dapat ang petitioner. Kung hindi, madidismiss kasi walang legal standing sila Torion. Di ba? Sila Torion naman, ang yabang din naman ni Torion, akala mo ang galing-galing nung ginawa nila. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito na. Kumbaga, hinahabol ni Sara na talagang mabigyan sila ng TRO. Bakit? Bakit si Sara na mismo ang nag-file? Kasi madidismiss yung petition. O dito, hindi na pwedeng maging ground ng dismissal ng petition yung lack of standing. Kasi dati, pag dinismiss yun ng Korte Suprema na walang legal standing, wala na. Samantalang ito, si Sara na mismo ang nag-file. Ibig sabihin, hindi pwedeng i-dismiss ng Korte Suprema yung petition on the ground na walang legal standing yung nag-petition. Kasi kapag ganun, madali na lang i-dismiss ng Korte Suprema yun eh. Walang legal standing, o di wala na. Pero ngayon, hindi na pwedeng sabihin ng Korte Suprema na walang legal standing kasi si Sara na yan. Mauobliga na ngayon na talagang magdesisyon ang Korte Suprema sa merit. Dito, mauobliga na ang Korte Supremang magdesisyon sa merito. Doon kasi sa una, dismissible yon on the grounds lang ng kahit na hindi na i-touch ng Korte Suprema yung ibang issue na ni-raise doon sa petition, doon na lang sa issue ng legal standing, dismiss na. Di ba? Pero ngayon, hindi na. Parang ang ginawa nito, inadvisean si Sara ng mga abogado niya, file tayo ng petition. BP, Sara, ikaw mismo talaga dapat ang petitioner. Kung hindi, madidismiss eh. Madidismiss. Kaya yung mga rason, yung rason anong tawag dyan? Yung rason na sinabi na doon na dismissible yon dahil walang legal standing, dito hindi na pwede. Ayan mga kabunyog.
Pero pareho lang naman ang mga argumento dito. Petition for certiorari and prohibition under Rule 65 of the Rules of Court with urgent application for temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. So, urgent application for TRO. So, gustong sabihin o ibig sabihin, talagang gusto ni Sara na ma-TRO. Ibig sabihin, orderan ng Korte Suprema ang Justice Committee, itigil nyo yung ginagawa nyo. Yan ang ibig sabihin ng temporary restraining order. Kasi ano na talaga di ba sinasabi natin, all set na. All set na yung April 14, 2026 na hearing. Magpe-present na ng mga ebidensya at testigo. Kahit naman hindi yun full-blown trial, kahit hindi yun mini trial, pero makikita na yung mga ebidensya at testigo laban kay Sara. Ganyan ang gustong pigilan ni Sara. Kaya gusto niyang i-TRO. Ngayon, may tanong kanina. I-grant nga na kaya, attorney? I-grant na kaya ang TRO? Tingin ko hindi pa rin. Kahit si Sara pa dyan, ang mag-petitioner, mahirap sa Korte Suprema na magbigay ng TRO dyan. Alam niyo mga kabunyog, ang TRO, napaka maselan yan. Pinapayagan lang ng Korte Suprema ang TRO kapag napaka lala ng sitwasyon. Ibig sabihin, may grave abuse of discretion talaga. Naalala niyo si Duterte? Inaresto si Duterte Inaresto si Duterte. Yung dadalhin na sa ICC. Lumapit din sa Korte Suprema. Sila Atty. Torion, Atty. Lambino, Atty. Vic Rodriguez. Hindi nga binigyan ng TRO ng Korte Suprema yun Gusto sana nila noon, huwag paalisin yung eroplano. Huwag paalisin yung eroplano. Kaya humingi sila ng TRO sa Korte Suprema. Hindi pinagbigyan ng Korte Suprema. Di ba? Kahit yung unang impeachment ni Sara, kung gusto rin nila TRO, hindi rin pinagbigyan ng Korte Suprema yung TRO. Ito, malamang hindi rin to bibigyan o pagbibigyan ng Korte Suprema. Pag pinagbigyan ng Korte Suprema yung TRO na yan, medyo mabigat yan. Kasi co-equal branch ng Supreme Court ang legislative. Ang Kongreso ay co-equal branch. Ngayon, nakalagay pa naman sa Constitution, nakalagay pa yan sa Constitution na ang impeachment proceedings, exclusive yan na manggagaling sa Kamara. So, ibig sabihin, exclusive na power ng Kamara yan. Nakalagay din sa Constitution, ang Kongreso ay may kapangyarihang gumawa ng sariling impeachment rules. Ngayon, ayaw nila ng impeachment rules na ginagawa ng Kamara. Ayaw nila ng impeachment rules. Kapangyarihan ng Kamara yun na gumawa ng rule sa impeachment proceedings. Kaya hindi pwedeng hindi. Kaya medyo mahirap ito. Ayan petition versus impeachment proceedings sa Kamara. Inihain ni VP Sara sa SC. Yan ang balita ngayon, April 7. Kabaliktaran ito dun sa mga unang statement ni Sara na ayaw niya daw makialam dyan sa mga impeachment na yan. Wala siyang panahon dyan. Busy daw siya sa krisis ng bansa. Nung tinanong siya, alam po ba ninyo yung final na petition sa Korte Suprema? Sabi niya, wala, hindi ako interesado dyan. Sabi niya, wala daw siyang alam doon. Ang focus niya daw ngayon ay sa krisis ng bansa. Ay nung lumabas yung mga opinion na walang legal standing sila Torion. Anong ginawa ni Sara? Nag-file na siya ngayon. Bakit siya mismo ang nag-file? Madi-dismiss yung petition on the ground ng lack of legal standing. Doon pa lang technical na kaagad, dismiss na. Ngayon, ang ginawa ni Sara, siya na talaga ang nag-file. Hindi pwedeng hindi siya ang mag-file. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.
Bunyog, bunyog.